Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang baryong tahimik, ngunit balot ng mga alamat tungkol sa mga nilalang ng gabi. May isang taon na di malilimutan ng lahat ng nakatira roon. Ito ang panahon kung kailan ang handang lechong baboy para sa piyesta ay naging mitya ng takot at pagdurusa. At ang bawat kagat ng crispy na balat ay nagdala ng kilabot sa bawat kaluluwa. Si Mang Karding, isang matandang magbababoy na tanyag sa buong baryo. Kilala hindi lamang sa kanyang mga alagang baboy, kundi pati na rin sa kanyang karunungang albularyo. Taon-taon, siya ang nagsusublay ng pinakamalaki at pinakamalusog na baboy para sa kapiyastahan. Ang kanyang mga hayop ay lumaki sa malusog na pagkain at alaga. Ngunit may isang baboy na naging espesyal. Hindi dahil sa laki nito, kundi dahil sa kakaibang kilos na nagpapakilabot sa lahat. Ang baboy na ito, na kanyang tinawag na itim, ay sadyang malaki at mabagsik. Hindi ito gaya ng ibang baboy na magiliw sa tao. Kapag tinititigan siya, tila may nakatago sa likod ng mga mata nito. Mga matang matalim, parang tao, at may pilit ng ngisi sa nguso. Palagi nababalisa ito tuwing gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, kung saan maririnig ang mabigat na ungol na sumasabay sa hangin. Maraming beses na sinabi kay Mang Karding ng kanyang kapitbahay na si Aling Pilar na may masama siyang kutob sa hayop na yon. Ngunit tinatawanan lang siya ng matanda. Baboy lang to, malusog at magandang panghanda, sagot niya. Dumating ang araw bago ang piyesta at handa ng katayon si Itim. Tinawag ni Mang Karding ang kanyang mga anak at kapitbahay upang tumulong. Binuhusan nila ng tubig ang baboy. Itinali ito sa paa at handa ng patayin gamit ang itak na matalas. Ngunit nang itarak nila ang kutsilyo sa liig nito, isang malakas at matinis na sigaw na parang tao ang lumabas mula sa bibig ng baboy. Tumigil sa kanilang ginagawa ang mga lalaki, nagkatinginan at kinilabutan sa narinig. Iba ang hayop na ito, bulong ni Mang Andoy, isang matandang kasama ni Mang Karding. Siguro masyado lang itong malaki at malakas, sagot naman ng isa. Ngunit habang nakatitig sila, nakita nilang nanginig at lumaki ang mga mata ni Itim. At sa kabila ng itak sa kanyang liig, bigla itong bumangon at sinipa ang mga nakapalibot. Lumipad sa hangin ang kutsilyo at nagkalas ang mga lubid. Tumakbo si Itim papalayo, lumundag sa mataas na bakod ng parang tao at nawala sa kadiliman. Narinig nila ang mga yabag nitong mabigat at ang kakaibang halakhak na sumabay sa tunog ng hangin. Sa kanilang takot, nagsindihan sila ng mga lampara
at sinundan ang mga bakas ng baboy. Ngunit sa bawat hakbang, ang bakas ng paa ng baboy ay nagiging hugis paa ng tao hanggang sa tuluyang mawala ang mga marka. Nang marating nila ang kakahuyan sa gilid ng baryo, doon nila narinig ang isang tunog na nagpapatindig ng balahibo. Isang pag-ungol na parang hayop, ngunit may halong tawa ng tao. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumitaw mula sa likod ng mga puno ang isang nilalang na nagpatigil sa kanilang mga puso. Isang katawan na parang tao, ngunit balot ng makapal na balat ng baboy. Ang ulo nito ay may mahabang nguso, ngunit ang mga mata ay pula at puno ng kasamaan. Ang mga kamay nito ay may mahabang kuko, at sa likod ay tila may mahaba at mahigpit na buntot. "Aswang!" sigaw ni Mang Andoy. Sumigaw ang mga kalalakihan at sinabuyan ng asin ng hangin habang nilabas ni Mang Karding ang kanyang itak. Inundayan niya ng matalim na saksak ang nilalang, at sa bawat tama, bumubulwak mula sa katawan nito ang itim na likido na masangsang ang amoy. Sa halip, lumapit ito kay Mang Karding. Sinakmal siya at dinilaan sa braso gamit ang dila nitong mahaba at parang espongha. Mabilis siyang nagdasal at sa huling pagkakataon, tinaga niya ito ng buong lakas sa liig. Nang tamaan ng nilalang, isang matinding sigaw ang pumuno sa buong kagubatan. Naghugis ito muli ng baboy, ngunit patuloy pa rin sa pag-ungol hanggang sa tuluyang matumba. Nakita nila ang anyo ng baboy, itim at malaki, nakahandusay sa lupa. Tahimik na at wala ng buhay. Ibinuhos nila ang natitirang asin sa katawan nito bago ito buhatin pabalik sa baryo. Sa umaga ng piyesta, dinala nila ang katawan ng baboy sa plaza upang ipakita sa lahat ang nangyari. Ngunit nang alisin nila ang balat nito, imbis na karne ng baboy ang nasa loob, ay laman at buto ng tao. Ang ulo nito ay nanatili sa anyong baboy, ngunit sa loob ng katawan, ang mga laman loob ay may hugis na hindi panghayop. Napasigaw si Aling Pilar at lahat ng tao ay nagsimula ng magdasal. Mula noon, naging mas maingat ang mga tao sa baryo. Ang bawat baboy na kanilang kinakatay ay binubuhusan muna ng asin at dinadasalan bago gawing lechon. Sinasabi nila na minsan, kahit anong alat ng balat at anong sarap ng karne, kung mayroong kakaibang init sa loob ng tiyan, baka ito ay isang baboy na hindi totoong baboy. Isang aswang na nagtatago sa anyo ng hayop upang makapinsala sa tao. At kung naririnig mo sa gabi ang ungol ng baboy na parang tumatawa, lumayo ka. Sapagkat baka ang lechon na iyong inaasam ay nagbabalik upang maghanap ng bagong katawan at bagong biktima. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.